magsakali daw na matanggal si VP Inday Sara ay nakahanda na andito si Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Andyan po kami at sinasabi na namin sa kanila, huwag kayong pakasiguro. Huwag niyong isipin na pagka natanggal nyo sa impeachment si VP Inday Sara ay tapos na ang mga Duterte. Tapos na ang inyong pananagutan. Tapos na yung takot nila na baka balikan sila doon sa mga ninakalulang pera ay mawala na. Hindi po. Nandiyan po si Mayor Baste Duterte at kung papakinggan mo MJ at Mar, nagulat ako eh. Dahil lang sabi nila, ipikit mo yung mata, pakinggan mo si Baste Duterte. Eh kako, tinitingnan ko si Baste Duterte, pati yung mga mannerism, yung kanyang pananalita, yung mga kanyang kilos, eh talagang para ko nakikita yung bata si Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, sir, ano po ang aasahan ng taong bayan sa bagong buong koalisyon? Kasi marami po kasing mga pangkat at mga grupo na hanggang launching lang. Wala namang follow-up na mga ganap. Tsaka kasi taong bayan naghahanap ngayon ng avenue at ng mga masasandalang personalidad at pangkat para po i-voice out ng kanilang hinaing dito po sa mga nangyayari sa kasalukuyang pamahalaan. Tama yan, MJ. Alam mo, ang aming grupo naman, tuloy-tuloy na kumikilos nga eh. Ang katulad na nabanggit ko, nangyayari nga, hiwa-hiwalay pa nga yung aming pagkilos kung minsan hindi kami nagkakaroon ng koordinasyon. Pero sa akin palagay, no, kung galaw lang naman o pagkilos, eh dire-diretso yung aming pagkilos. Katulad sa ngayon, kahapon galing ako dyan sa Luneta. Yung grupo ng mga Batanggenyo na pinangunguna ni Congressman Leon Liviste na itong mga magsasaka natin, manggagawa mula Batangas, ang kahilingan ay ibaba ang implementasyon ng VAT. Yung kanilang hiling 12% to 10% na lang. Ang maisog naman hanggang sa ngayon ay patuloy na kumikilos sa Korte Suprema. Kaya ito'y magkakaroon kami ng pagkakaisa, pag-uusap sa mga darating na pagkilos namin. Particular dito, MJ, yung di ba nandyan ngayon ng impeachment hearing? Dapat nga may pagkilos kami na gagawin pero ayusin pa namin para kami pumunta dito sa Kongreso. Pero yun nga, sa ngayon eh wala namang grupo o hindi naman pa pumupunta si VP Inday Sara. Pero baka ngayong araw lang o bukas ay mabubuo na namin yung mga koordinasyon. Hindi na naman ito pagkilos, MJ. Meron na gumagawang pagkilos, yung koordinasyon na lang para kami makapagtulong-tulong at mabigyan ng suporta ang pagkilos ng bawat isa sa amin. Opo, mayroon kasi mga komento, Kong Mike, na naghahanda na raw ang kampo ng mga Duterte sa worst case scenario in case na mapa-impeach o magkaroon ng conviction sa Senate Impeachment Court. Kung aabot man tayo doon sa story na yon, para po sa 2028, ang plan B daw ay si Mayor Baste. Anong masasabi mo doon, sir? Tinawag nilang worst case scenario. Alam mo, uunahin ko muna, MJ, yung sinasabi nilang politika. Ang unang nagkakaroon ng politika ay ang administrasyon. Yung pagtanggal nila kay VP Inday Sara, imbis na tutukan nila yung problema sa krisis, tutukan nila yung problema sa gutom, tutukan nila yung problema sa pagtaas ng presyo ng krudo, at pagtaas ng presyo ng bilihin, ang tinututukan nila yung impeachment ni Inday Sara. Kaya sila ang nauna dyan sa politika. Ngayon, binabanggit mo ngayon, MJ, kung magsakali daw na matanggal si VP Inday Sara ay nakahanda na andito si Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Andyan po kami at sinasabi na namin sa kanila, huwag kayong pakasiguro. Huwag niyong isipin na pagka natanggal nyo sa impeachment si VP Inday Sara ay tapos na ang mga Duterte. Tapos na ang inyong pananagutan. Tapos na yung takot nila na baka balikan sila doon sa mga ninakalulang pera ay mawala na. Hindi po. Nandiyan po si Mayor Baste Duterte at kung papakinggan mo, MJ at Mar, nagulat ako eh. Dahil lang sabi nila, ipikit mo yung mata, pakinggan mo si Baste Duterte. Eh kako, tinitingnan ko si Baste Duterte, pati yung mga mannerism, yung kanyang pananalita, yung mga kanyang kilos, eh talagang para ko nakikita yung bata si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya totoo po yan. Hindi po tapos ang laban, hindi po kami sumusuko.
Ang amin ho yung paninindigan, yung amin yung prinsipyo. Ang sabi ninyo may makukulong, ang sabi niyo may mababalik na pera. Nangyari nga, MJ lahat ng mga frozen accounts doon sa AMLA, doon sa hinawakan nila mga pondo, ngayon wala na. Nakakawala na lahat, yung mga deposito na we-withdraw na. Tapos hanggang ngayon, wala tayong naririnig na kaso, wala tayong naririnig na nananagot. Talagang moro-moro ang nangyari sa ating bansa. At ito yung aming paninindigan at prinsipyo. Itigil ang korupsyon, itigil ang kurakot, panagutin yung mga kumuha ng pera. At higit sa lahat, itong ating krisis sa ngayon, sagutin natin kung ano yung problema. Sagutin natin kung paano matutulungan ang bawat pamilyang Pilipino. Opo, Kung Mike, paano naman po ang partisipasyon ng mga overseas Filipino worker? Kung sila po isasali sa RAISE Coalition, paano naman po ang ordinaryong Pilipino? Paano po sila makapag-participate sa inyo pong mga tahak? Yes, MJ. Alam mo, itong aming grupo naman, talagang loose coalition. Andyan po yung mga partido, yan po yung pangunahing nagkaroon ng pirmahan, pero nandyan po ang mga individual at mga organisasyon. Magugulat ka, MJ, no? Ang grupo na organisado para kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara Duterte ay umaabot ng halos 750 organizations. In fact, yung mga nakapirma dyan, umagit kumulang mga 600 yung pumirma dito sa RAISE Coalition. Kaya nga nung nagkakaroon ng pagkilala ng bawat grupo, sinabihan ko na yung mga tao, sabihin nyo doon sa MC, hindi kaya na kilalanin ng lahat, una, dahil napakarami. Pangalawa, siyempre pagka ganun lang kadami at malit lang yung aming lugar, kasi ang nirequire namin 2 o 3 lang bawat organisasyon. Kaya yan po yung kalaki ang grupo na sumusuporta sa mga Duterte noon pa man. At nakakagulat hanggang ngayon ang init ng kanilang pagsuporta at ang kanilang panawagan na maibalik ang serbisyong Duterte sa ating bansa. Bago lang po si Partner Admar, Kung Mike, sinabi po kasi doon sa speech ni Mayor Baste at nanawagan po siya na i-contact siya, kung di man raw siya ma-contact ng mga incumbent congressman, kontakin daw po kayo o kontakin po si former Speaker Bebot Alvarez. Kung gusto daw nilang lumipat, tumawid na po, no? Ang word na ginamit ay kung gusto mag-defect. Meaning po ba may mga feelers, may mga nagpapaabot po ng signal mula po sa kabilang political samahan na tatawid sa inyo? Marami, MJ. Marami nakipag-usap. Maraming gusto malaman kung paano siguro makapag-ayos. Dahil siguro ayaw na rin nila yung nakikita nila. Hindi nila rin nagugustuhan, no? Itong nangyayaring impeachment. Sa katunayan, marami ang ayaw na pag-usapan itong impeachment pero napipilitan din dahil siguro may pagtulak ang taas, ang administrasyon para dito nga sa sinasabing pagtatanggal kay VP Inday Sara. At syempre, umahanap din sila ng papayungan. Kung sila ba'y tanggap, kung sila ba'y pagbibigyan, kung ano ba yung magiging usapan o magiging tulungan dito sa administrasyon kay Vice President Inday Sara sa darating na panahon. Kaya sinabi na nga ni Mayor Baste Duterte, andyan si Mike, andyan si Speaker Bebot, kayo na mag-usap. Ako naman sabi niya, di ba malinaw yung sinabi niya eh. Ako naman sabi niya, naintindihan ko yung politika, naintindihan ko yung pagtutulak o yung pressure na ginagawa sa inyo, maging yung mainstream media, binanggit niya to. And kung sakasakaling makakapagsama tayo, walang problema sa akin. So maganda to, MJ, no? Nakikita mo naman na bukas si Mayor Baste Duterte na talaga namang pag-usapan at pwede magtulungan at naintindihan niya naman yung mga nakaraang politika.